Diyos ang ginagawa, nagpapakamatay. Kasi akala nila pinabayaan na sila ng Diyos. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, hindi naman talaga nagpapabayaan ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Hindi naman talaga sila nagpapabayaan, mga kapatid. Kung minsan, hallelujah, ipinaparana sa ating buhay ang mga nangyayari sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Hindi ka pwedeng manalangin, Lord, bakit pa ako pinabayaan? Ipinagawa ng ating Panginoon, naranasan ng ating Panginoon, dahil sa hirap na kanyang naranasan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ikaw ba naman, mga kapatid ko, latiguhin ka, painumin ka ng suka, ano pang ginagawa sa'yo, tinatadyakan ka, tapos tinupusok pa yung tagiliran mo, mga kapatid ko, ano tayo? Boom. Hallelujah. Tapos, mga kapatid, yuyurakan ka pa, luyuraan ka pa, mga kapatid ko. Napagod. Ang haba pa ng kanyang tilakbay. Pasan-pasan pa ang krus, mga kapatid. Hallelujah. Pero alam niyo, mga kapatid, yung kahirapan ng Panginoon na kanyang naranasan, dinanas na yun. Tinanggap niya lahat yun, mga kapatid. Dahil gusto nga niya, sabi nga, mga kapatid ko, hallelujah, gusto niya makompleto talaga yung kaligtasan ng tao, mga kapatid, sa mundong ito. Yung isang panibagong testamento, yung isang panibagong dispensasyon, gusto ng Panginoon kompletohin. Kaya di bali na maghirap siya, mga kapatid, hindi siya susuko. Amen? Hallelujah. Hindi siya sumuko, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. And then, mga kapatid, ang panglima, there was a voice of humanity. Hallelujah. Ano yun, mga kapatid? Ang tao na uuhaw. Kailanman, mga kapatid ko, sa magiging Diyos ng ating Panginoon, siyang nagpapainom ng tubig. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ng Book of John chapter 8, ang linaw, lumapit kayo sa akin, at kayong lahat ng nauuhaw, painumin ko kayo. Pero sa pagkakataong yun, nangungusap ang kanyang pagiging tao, mga kapatid. Kaya nauuhaw siya, hallelujah, ng totoong tubig, mga kapatid ko, ng totoong tubig. Pero anong ginawa ng mga critics niya, anong ginawa ng mga tao, mga kapatid, pinainom siya ng suka. Hallelujah. Hindi tubig ang ipinainom, kundi suka, mga kapatid. Everybody say amen. Yun yung tao, mga kapatid, na nauuhaw. Lahat tayo nauuhaw. Lahat tayo, mga kapatid, nangangailangan ng tubig. And then the last, mga kapatid, the voice of completion. Ibig sabihin yung pagkumpleto, mga kapatid, into your hands, hallelujah, I commend my spirit. Ibibigay ko na sa iyo ang aking espiritu sa pagiging tao niya, mga kapatid. Everybody say amen. Ano ang matutunan natin sa kanyang kamatayan? Ang kanyang kamatayan is supernatural, mga kapatid. Ang kanyang kamatayan, masabi natin, mga kapatid ko, hallelujah, ay napakagrabe, mga kapatid ko. Isipin nyo, dahil lang sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang kamatayan, mayroong mabubuhay. Amen. At ikaw yun, kapatid. Patay ka sa kasalanan nung wala pa ang Panginoon sa buhay mo. Nung ikaw, mga kapatid, ang dami ngayon, mga kapatid, ang daming paniniwala ng tao ngayon, pangalan ko nga, last 2 Sundays, mga kapatid, ang daming paniniwala ng tao ngayon, pag namatay siya, langit sa diretsyo, no sir. Ang daming tao ngayon, mga kapatid ko, kahit babaero, kahit lasinggo, pag namatay, langit, mga kapatid, no sir. Yes. Ang daming tao ngayon, mga kapatid ko, palibhasang mayaman, binabayaran ng kaligtasan, mga kapatid, mananalangin ng napakaraming panalangin, ang laki binabayad, at doon, mga kapatid ko, ang kaluluwa ililipat sa langit. No, sir! Ang kaligtasan, base po sa kinumpleto ng ating Panginoong Ebanghelyo. Kung hindi susundin ng tao ang Ebanghelyo, walang kaligtasan, mga kapatid ko, na matatamo ang isang tao. Kahit napakapait pa niyang tao, hindi siya maliligtas. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Amen. Kaya nga kinumpleto ng Panginoon. Hallelujah. Yung 7 lasing, mga kapatid, yun yung completion, hallelujah, ng gospel ng ating Panginoon. And whosoever believeth on me should not perish but have everlasting life. Yun yung buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang kamatayan, tayong lahat ngayon ay nabubuhay. Amen. Kaya napakalaking pagpapasalamat natin sa Panginoon. Hindi na tayo nagbayad. Hindi na tayo, mga kapatid, namigay ng lugaw araw-araw sa kapitbahay natin para maligtas tayo. Hindi tayo nagpapakabuti, mga kapatid, dahil masama tayong tao. Iniligtas tayo dahil sa habag ng ating Panginoong Jesucristo. Iniligtas tayo dahil sa kanyang mga salita. At ang sino mang lumalapit sa kanya, hindi na mapapahiya. Walang assurance pag tumalikod ka sa Panginoon. Walang assurance ng kaligtasan pag iwalay ka sa Panginoon. Everybody say amen. Kaya kung
gawain yung crowd, mga kapatid, sa Calvary. Kung critics ka, kung curious ka, ikaw yung centurion, mga kapatid ko, there's a salvation at all. Salvation is in the name of the Lord Jesus Christ, because there is power in the name, and the power is to save all sinners people. Woo! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kung nag-aalinlangan ka, nagdadoubt ka, even you are a Christian, kung nag-aalinlangan ka sa pananampalataya mo, kapatid, come to Calvary. Pumunta ka sa Calvary. Hallelujah. Dahil meron tayong matutunan sa kanyang kamatayan, mga kapatid. Everybody say amen? John chapter 8, verse 28, then said Jesus unto them, when you have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, as I speak these things. Hallelujah. Yan yung malinaw, mga kapatid. Ha? Kaya nga, pagka naitataas na siya, hallelujah, ang anak daw ng tao, mga kapatid, makikilala na natin ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. Masaya ba tayo sa hapong ito, mga kapatid, na mayroong Calvary? Masaya ba tayo na mayroong Cruz of Calvary? Simple lang ang gagawin mo. Kung hindi mo pa natanggap ang Ebanghelyo ng Panginoon, just believe the gospel of the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Hindi ka pupunta sa langit pag namatay ka. Kung hindi ka tatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon, yung kinumpleto ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muli, mga kapatid, hallelujah, kinumpleto yun ng ating Panginoon. Yun yung meaning ng Calvary. Ha? Yun yung meaning ng Calvary. Ang iba, mga kapatid ko, nagpapako ang Panginoon Jesucristo sa krus, gayahin din ng ibang tao. Kaya may nagpapako ngayon. Ang problema, ang dami nagpapako ngayon, hindi naman namatay. Pagkatapos may baba, dalhin ka agad sa ospital, baka matitalo. Ang Panginoon, may pako sa krus, namatay talaga eh. Amen? Kaya kung mayroon sa akin magsabi, magpapako ako sa krus, pastor. Kasi kailangan patayin kita. At kailangan mabuhay ka sa pangatlong araw. Kung hindi ka mabuhay, may biyero ka. Hindi to. Ha? Bakit mo gagayahin yung ginawa ng Panginoon? Sakit-sakit to. Magpapako ka, sakit to. Ano, biga-biga ka lang? Ang daming ganun ginagawa, mga kapatid. Sa Pampanga, sa Grotto dito. Tapos, mga kapatid, magsasakripisyo, magpalo sa katawan. Sabi ng unang Korinto 3:16, hindi nyo ba alam na yung katawan ay templo ng Diyos? Ang sino mang mananakit sa kanyang katawan ay sasaktan din ng Diyos. Kaya huwag mo saktan yung katawan mo. Nitatuan mo nga, hindi nga pwede. Ha? Nihiwaan mo yung katawan mo, hindi nga pwede. Bakit? Templo ng Diyos yan eh. Ha? Gusto mo pa talaga magpatato, dito pa talaga eh. Ang dami naman paglagyan, dito ka pa nagpapatato, di ba? Hindi nga pwede. Templo ka ng Diyos eh. Biro mo, sampalin mo, lalatiguin mo, mga kapatid, may mga sima pa. Pagtapos sa dulo, mga kapatid ko, may baon pala, gin. O ano yun? Ha? Hindi ako naninira, pero yun yung totoo. Sayang ang Calvary. Ang Calvary, ang Diyos lang, ang ating Panginoong Jesucristo lang, mga kapatid. From the beginning, mga kapatid ko, from the Old Testament, pinlano na yan ng Panginoon. Yun yung propesya ni Isaiah, mga kapatid ko. Yun yung propesya ni Zechariah. Darating ang araw na magkaroon na lang ng isang hari, magkaroon ng isang Panginoon, at ang Panginoon na ito, yun na yung sasambahin ng tao. Kaya nangyari yun? Yung binanggit kanina, 1:21 ng Mateo, at may papanak sa ating bata. Sino yung bata? Si Jesus yun. At ililigtas niya ang ating bayan. Sino yung bayan niya? Bayan ng Israel. Bayan ng mga Hintil. Tayong lahat, mga kapatid ko, kapag sumampalataya ka sa Panginoon at maglingkod ka sa Panginoon, may kaligtasan ka! Woo! Amen! Hallelujah! Kaya hindi pwede magtiwala eh. Nandiyan ka lang sa bahay. Pastor, may reliyon ako, pero dito lang ako sa bahay. Pwede namang manalangin sa ilalim ng puno. Pwede namang manalangin sa ilalim ng bahay. Hallelujah. Sino yung church? Di ba ikaw? Saan ang church pupunta? Di ba sa Panginoon? Saan ba ang Panginoon makikita? Sa nagkakatipon-tipon. O hindi ka makikipagtipon, hindi mo maramdaman ng Panginoon. Amen. Tamad ka. Hello? Amen? Kaya ang dami pinapaunawa ang Diyos sa atin regarding sa salvation eh. Pero everybody say amen. Ha? Gusto mo
kumain, mga kapatid, ayaw mo magsahin, pambihira ka, paano ka makakakain? Gusto mo maligtas, ayaw mo tanggapin yung Ebanghelyo, okay, paano ka maligtas? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. 99.9% sa ating lahat dito tumanggap sa ating Panginoon Yes. Kristo. Meron pa lang 1%. Kung hindi concern yung 1%, tanggapin mo si Kristo. Pag hindi mo pa natatanggap, tanggapin mo na. Hallelujah. By obeying the gospel of Jesus Christ para masama ka sa listahan ng Panginoon na kanyang mga ililigtas. Pagdating ng araw, ang sinabi nga, for to me to live in Christ, but to die is gain, ligtas ka, kapatid ko. Pakinabang ang kamatayan. Alam niyo ba, ang mga tao ngayon, mga kapatid na namamatay na wala kay Kristo, wala pakinabang eh. Wala. Ha? Iniiyak ka dahil walang pambulol. Pero yung tao na na kay Kristo, umiiyak ka. Bakit? Nagpapasalamat ka. Tapos ka tao, luhuyan mo. Tapos ka na naglakbay. Tapos ka na naglakbay. Ulihin ang Panginoon. Tapos na siya sa kanyang kapaguran. Tapos na siya sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Ang importante nga kay Kristo tayo. Amen po ba, mga kapatid? Pag wala ka kay Kristo, sabi ng Bible, mga kapatid, we are nothing in the sight of God. Kaya nga ang kamatayan ng Panginoon, supernatural. Bakit? Kaligtasan ang dala-dala po ito. Sa kanyang kamatayan, tayong lahat ay mabubuhay. Kung tama yung sinabi niya, mga kapatid, it is finished, tapos na eh. Ha? Hindi ka na pwedeng gumawa. Pero mo, mga kapatid, ang dating tao, no? It is finished na, pero gumagawa pa sila ng parang para sa kaligtasan. O, manalangin ng 1,000 na Abaginoong Maria, 1,000 para maligtas. Hindi na. Huwag lang gawin yun. Manalangin ka na ng personal na panalangin sa Panginoong Jesucristo. Direkta sa Panginoong Jesucristo. Huwag ka nang dumaan sa tao. Oy, kapatid, ipanalangin mo. Direkta ka nang manalangin sa Panginoon. Bakit? It is finished na. Finished na. Amen? Finished na tayo. Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Ha? Ngayon, tinanggap ko na yung Panginoon ng Panginoon, magpatuloy ka na lang. Yes. Ha? Kasi minsan, mga kapatid, magtatanong ka sa sarili mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Akala ko ba Kristiyano ako? Hindi ka pinabayaan ng Lord. Chine-check ka lang. Kristiyano ka na eh. Ha? Baka mamaya, sabihin mo, ano ba naman ko, kung kailan ako na born again, saka nagkandahirap-hirap ang buhay, di lumilihis ka kasi, lumalayo ka eh, kumakaliwa ka, sabi ng Lord, kanan, kaliwa ka, o, hindi kasi ng mabuti, kaya magkandahirap-hirap talaga ang buhay mo. Gusto natin ng life and life it more abundantly, serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and that is the first and the last commandments of God. Love the Lord your God, serve Him with all your might. Yun yung importante ngayon. Amen? Bakit? Tapos na eh. Iniligtas ka na ng Panginoon. Tinanggap mo na ang kanyang Ebanghelyo. Nag-repent ka na, nagsisi ka na, nabautismohan ka na sa tubig, ilang beses ka nang nalublob. Hallelujah. Nagbagong buhay ka na. Tapos na. Anong gagawin mo na lang? Paglinggo, simba ka. Kahit tinatamad ka, simba ka. Kahit pagod ka, simba ka. Yes. Ha? Yan na lang yung gagawin mo eh. Di ba? And then, ano ang kapalit, mga kapatid? Dahil tapos na nga, ang Diyos ay magpala na, nandun na siya sa langit, mga kapatid. Ay, wala siya ngayon sa Calvary, Wala, isang beses lang nangyari yun. Ay, iba, paulit-ulit, mga kapatid, nagpapako sa krus. Hallelujah. Ganun din naman, hindi na bago, mga kapatid. Isa lang ang kailangan, si Jesus Christ lang sa buhay po natin. Amen. Gusto natin ang kaligtasan, magpatuloy ka, he that endure it until the end. The same Shall be shall be saved. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa hapon ito. Salamat sa Panginoon. Ang laki na ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Yun yung katotohanan, mga kapatid. Pero mo, bulag na bulag tayo, no? Di ba? Kung saan-saan tayo pumunta, para hanapin ang Diyos. Nakakarating tayo ng kung saan-saan. Namamanata tayo. Napakaswerte natin at kilala natin ang Panginoon. Walang kahirap-hirap. Hello? Amen? Walang kahirap-hirap, mga kapatid. Dati, akit pa tayo ng Mount Apo para lang makita ang Diyos. Nakita ba natin?